Hi guys, amazing na buhay. Yan, yung ating mga Madre de Agua. Kala nyo marami guys, kinakapos pa rin tayo. Grabe ang consumption ko ngayon ng Madre de Agua guys kasi yung ating mga decal brown at saka yung mga dominant CC natin ay tinuturuan ko na rin kumain ng Madre de Agua. So, ngayon po ay kumukonsumo ko ng halos 15 kilos a day ng Madre de Agua. Ayan o, kung nakita nyo. Yan, kulang pa yan guys. Sandali lang yan. Ito ang problema ko ngayon kasi kailangan natin mag-replant. Yan, yung mga kambing nga po ay hindi ko na pinapalpas dun sa isang taniman natin na Madre de Agua at palalaguin na uli natin kasi kailangan ko ng reinforcement. Kailangan natin reinforcement. Ito, nakita niyo yung gitna na yan, no? Yung kaka-harvest ko lang kanina, guys, oh. Yung portion na yan, guys, ay 2 araw ko lang kinunan yan. So nakita niyo malaki kaagad yung space na nakuha. So yun, kasi marami guys, 1.5 sako, isang araw ang ating nakonsumo, umaga at hapon. Sa lahat na yun sa pangkalahatan na yun, pato, baboy, manok, at saka yung ating mga decal browns. And ito nga, yung ating mga Muscovy duck ay napakarami na rin, oh. Napakarami na rin, tambak na rin. Ayan. So isa po yan sa malakas kumonsumo ng Madre de Agua. Kaya naman itong gagawin natin. May space pa doon, yung sa may harap ng kambingan natin. May maliit na space pa yun, yung dating taniman ko ng red napier grass. Kaya lang kakapudpud na mga kambing, wala na, hindi na tumubo yung red napier. So naging parang bakante yung gitna na yon. Ngayon tataniman natin guys ng additional na Madre de Agua. Pang dagdag pwersa. Kailangan natin reinforcement. Ayan, so nandito tayo. Ayan oh, nakita nyo ba yan? Pudpud. Pero, ilang araw ko na kasi silang hindi pinapalpas dito. Ayan oh, nag-umpisa na po uling tumubo yung mga napudpud nilang Madre de Agua. Ayan oh. Ang bilis lang, diba guys? Ilang araw ko lang hindi sila pinalpas dito. Ay, ayan na, umusbong na kaagad. Ito talagang pudpud na pudpud. Pero, makita nyo, yan, may mga panibago na kaagad. Ang naging problema lang kasi, nginat-ngat nila pati yung trunk. Kasi yun nga, yan ang ugali ng kambing. Ginangat-ngat nila pati yung trunk. Ayan o. Pati yung trunk ay ginangat-ngat nila. So, mapuputulin ko yan pag para malinis, ililinisin natin yan. Yan. So ngayon gagawin ko guys, yung mga kailangan ko linisin dito kasi tatapyasin natin yung may mga tama itatanim natin dito. Yun ang plano ko. Itatanim natin dito sa bakanting to. Yan. Ayan guys. Yan, kung makita nyo guys, may mga damo may mga damo. Sadya kung hindi tinanggal yung mga damo, and then tutusukan natin yung ultimano na may damo. Yan. Bakit natin kailangan yung damo? Or bakit hindi ko tanggalin yung damo bago ko itanim? Kasi guys, yung mga damo na yan, makakatulong po yan para ma-maintain yung moisture ng lupa. So ngayon po nag-uulan, pero in the coming days, I'm sure hihinto po yung pag-ulan. So magiging dry po ang lupa. So kahit po mag-dry po ang lupa at hindi umulan, basta po may mga damong ganyan, ay hindi po basta-basta madadry yung ilalim niyan. Yung moisture niyan ay mananatili. Yun naman po ang kailangan ng mga cuttings para po sila ay mabuhay. So yun, yung moisture sa lupa, yun po ang kailangan po ng mga cuttings kasi binubuhay pala po natin sila. So yan, yung mga damo, sila po makakatulong panatili ng moisture ng lupa. At the same time, yung init po ay masasangga nila. So hindi po direktang pupunta sa lupa. So yung lupa po ay hindi masyadong iinit. So ganyan po, yan po ang purpose niya. Kaya hindi natin talaga dinamuhan yan. And then yung Madre de Agua naman guys ay pataas ang tubo niyan. And then umiibabaw sa damo yan. So kahit yan po ay kumapal, basta nabuhay po yung ating Madre de Agua, ay iibabaw po yun. Iibabaw yun. And then that's the time na lilinisan natin pagka umibabaw na siya. So ganun po ang ginagawa ko dyan. Yan, so tara guys. Ito, puputulin ko itong mga to. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan guys, oh. Ito mga ganito. Puputulin ko to. Ayan, oh. May mga tama kasi. So isasagad ko yan dito. And then ito mga to, ito naman ang itatanim natin doon.
Yan. Yan. So titirahin ko lahat na may mga tama dyan. Yan to, may mga tama. Yan kasi nila. Inat-ngat. Yan, ito kailangan lagariin to. Lalagariin ko yan pag ano. Pero pakita ko lang muna sa inyo kung paano natin ginagawa. So ito. So titira natin yung malinis ba? Ayan, yung walang ngat-ngat. Ito, lalagarihin natin yan. Ito. Yan. So dami oh. Mga panibago to guys. Pag ito ay tumubo, yan, mga panibago. Ito, may ngat-ngat oh. Yan, may ngat-ngat. So, kailangan natin tanggalin yan dito sa baba. Tak. Hindi yun na itatanim natin. Ito, may mga ngat-ngat din. Yan. Tirahin natin yan. Ito. Yan. So, ito lang muna guys, para hindi tayo magtagal. Papakita ko sa inyo kung paano itinatanim. Ayan guys, so ito na yung mga pinamutol natin. Yan din, yung nakita niyo mga kambing natin ay nakakulong na doon, naka-contain na sila doon. So hindi na natin sila papaalpasin dito. It's either pagka maulan or makulimlim, doon lang sila. Sikapin natin yung rasyon na lang talaga ng damo. Pagka maaraw naman ay ilalabas natin doon sa labas. So ito ay hindi na natin pararansak sa kanila kasi kailangan na natin ng maraming Madre de Agua. Kaya hayaan natin maka-recover uli ating mga Madre de Agua dito. So ito guys, ito po sa mga bago sa channel ko, pag nagtanim po kayo ng Madre de Agua, kailangan nyo po ng node. Yan, ito po yung node, yung bukong. Ayan, yung bukong. Ayan. So ito po, kailangan po ito ay nakalubog sa lupa, at least isa or dalawa. Yan, isa or dalawa. So tutulisan natin para madali tusok. So ito po, ay tutusok natin sa lupa, nakalubog yan hanggang dito. Nakalubog itong isa na to. Kasi dito po mag-uugat, and then dito sa mga nakalitaw na node, diyan po mag-uusbong. Nakita nyo po, ayan o. Yan, yan po sinasabi ko. Diyan kasi sila umuusbong. Wala pong uusbong doon sa walang node. Permis po silang sa may node tumutubo. Ayan. Kaya kung ang cottage nyo po ay walang node, hindi po tutubo yan kahit kahit anong gawin nyo. Hindi po tutubo ang cuttings pag walang node. Ayan o, nakita nyo? Ayan guys. O, di ba node? So, doon sila sa bukong tumutubo. Ayan. Ganyan po. Ito ay, tutusok lang natin dito guys. Naka-ano lang yan, line lang silang ganyan. Yeah. Tulisan natin para madali tusok. Kahit isang node lang nakalubog guys. Kahit isa. Kasi malalaki din naman yung agwat ng node, so mahirap po ilubog lahat. So at least isa ay nakalubog. Okay na yon. Ngayon, since ngayon po ay umuulan-ulan, okay po yan. Okay po magtanim ng direkta sa lupa. Pero kung tag-init, I advise or kaya kung mainit sa lugar nyo, ang advice ko po ay sa planting bag nyo muna buhayin. 3 to 4 weeks po yan bago mabuhay. And then hintayin nyo lang pong makaisang dangkal bago sila ilipat sa field para medyo matibay na. Ayan, ito papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan guys ha. So ito, node, tutusok lang natin sa lupa. Ito, may mga existing na nakatanim. Ang sistema ko ng pagtatanim guys, ang distance is parang ano lang, mga 2 ruler. Ganon. Ako dikit-dikit kasi ako magtanim para ma-maximize ko yung lupa. So ito, yan, ito ba? Tutusok lang yan guys. Tutusok lang ito. Oh, diba? Tutusok ko lang yan hanggang sa mailubog yung node. O, yun. Yan, o. O, 2 node. O, 2 node ang nilubog ko guys. 2. O. Yan. Ganyan lang. Ito. Patay ba to? Buhay. Buhay guys. Ito, buhay din. O, ito. Nakita niyo Jesus? Ito. O, dito na ako. Diba? Tansyahan lang guys.
Ito naman, wala naman saktong sukat to. Tansyahan lang. Kung gusto nyo dikit-dikit, po pwede. Kung gusto nyo magkakalayo, po pwede. Wala po problema sa distance yan. O, ito. Ito, inaayon lang sa aking mata. Ang aking pagtatanim. Yan. O. Ito. O, yan. Yeah. So, again, yung node, kailangan ay nakalubog. Niya ba? Malayo na. Sorry. Yan. Buhay ba to? Yan, buhay. Yan. So again, yung mga damo na yan, kailangan natin yan para mabuhay or para makatulong sa pagtubo ng ating mga cuttings. Itong mga damo na to. Yan. Oh. Yeah. Dalawang node na ginagawa ko, malambot na may lupa. Yan. Kasi mahaba naman tong cuttings na ginagamit natin, mahaba naman. Nandito tayo sa malapit. Ayan, dito tayo sa malapit. Ayan ba? O, yan. Ito, dito. Ano? Oh. Nakita niyo yung distance, magkakalapit lang sila. Walang problema yan. Yan. Yeah. Yeah. Minsan may bato kasi, kumakalang sa bato eh. Yeah. Putol. Bilisan natin. Kulang sa tulis. Yan. Iyon. Matigas sa lupa rito ah. Matigas ang lupa guys. Busog natin konti. Yan. Yan. Ito pa isa. Yan. Ayan guys, so pakita ko sa inyo. Ayan guys, ito na sila. So yan nakita nyo, nakatusok lang yan. Ayan. So nakita nyo yung distance. Ito na kaagad. And then ito na kaagad. Yung katabi niya. And then ito. So nakita nyo, magkakadikit lang guys. And nakita nyo madamo. Yan, madamo. So again, yan po ay makakatulong para po mabuhay yung ating mga cuttings. Yan. So ito guys, 2 to 3 weeks. Yan, 2 to 3 weeks po ang bibilangin yan bago po yan ay mabuhay. So ito ay pupunuin ko pa hanggang doon. Yan, isasagad natin sa may kanal na yan. Pupunuin natin yan. Pupunuin natin ng Madre de Agua yan. Baka i-compress ko pa to, baka dagdagan pa natin. So yan, pwede naman yung katulad nito guys. Ang distance, nakita nyo yung distance nito. Magkakalapit magkakalapit. Nakita nyo? Magkakalapit yan. Parang ganyan po ang gagawin natin dyan. Ayan. Kasi nga, kailangan ko i-maximize yung area kasi maliit lang po area ko. Pero kung malaki naman pong kataniman nyo, mas maganda po yung malaki yung distance para po sa harvest po, sa pag-harvest ay madali lang. Ito kasi pagka lumago ito ay parang gubat kasi gawa nung dikit-dikit nga. Kaya po medyo challenging po yung pag-harvest. Pero kung gusto niyo po ng easy harvest, paghiwa-hiwalayin nyo ng medyo may agwat para po madali po ang pag-harvest nyo at hindi masyado masukal. Ayan po. Ayan lang po. Ayan guys, so tapusin ko yan. Tatapusin ko yan. Sa susunod na video ko ipapakita ko sa inyo na nakompleto natin at naitanim natin lahat. Pero sa ngayon, ito lang po muna ipapakita ko sa inyo. So, yun po yung aking ma-share sa inyo guys ha. Ito po sharing lang guys. Yung pong damo na i-share ko sa inyo ngayon. Kung kayo po ay magtatanim ng bagong cuttings, ang damo po ay makakatulong din po para mabuhay nyo yung mga cuttings. And yung distance, wala pong problema yan. Malayo, malapit, wala pong problema sa Madre de Agua. Kahit ano po yan. So yun po aking maibabahagi sa inyo for today. And yun nga, kailangan natin reinforcement. Kasi lumalakas na po talaga ang ating consumption at palakas pa ng palakas yan. Kasi nga, yung ating mga decal brown ay
palakas din ng palakas kumain ng Madre de Agua yan. Ngayon po, tinuturuan pa lang natin sila. So, paunti-unti pa lang aking bigay. Pero pag yan po ay nag-full 50-50 per ratio na, ay yun na. Malakas na talaga ang ating consumption kasi yung mga baboy at manok ay malakas na sa ngayon pa lang. Ayan, so kailangan natin ng reinforcement. Ayan guys, so hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa mga solid kabokals and sa mga solid viewers po sa patuloy niyong suporta. And shoutout po kay Sir Victor Kayanan from US California. And sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!